Ayan guys, nagluto ako ng bagoong. So nag-slice ako ng mga lamas guys, sibuyas, onion, ahos, at sibuyas dahon. Ayan guys, naka-plaster na yan guys. So yun, yung binili kong bagoong ay 2 kilo. 1.5 pala. 1.5 kilos, tapos 50 ang kilo. Yan guys, nag-start na akong magluto. Ayan, ni-prepare ko muna yung mga lamas. So ang aking assistant ay medyo palpak. So ayan, medyo naglalis-lalis kami niyan guys. Pero ni-silent ko na lang kasi para hindi maguluhan si Whitey kasi yung Bisaya na language. Ayan guys, fast to forward. Ayun, going pa rin ang aking pag-slice ng mga lamas. Ayan guys, atsal, kailangan kompleto yan guys kasi sili, yun. Wala palang atsal, sili pala yan guys. Ayan ni-prepare ko para masarap guys na medyo maanghang-anghang ang aking gatang bagoong. So ayun, tapos na akong nagtadtad ng mga lamas. So ayun, nilagay ko sa plato para ready na ang aking pagluluto ng bagoong. Ayan guys, tumayo na si Bibina at may halo siya ng isang paang manok. Ayan, para lumasa lalo. Ayan guys, nilaga ko muna yung manok, tapos tinanggal yung laman at tinadtad konti. Ayan, tingnan nyo guys, yung balat ng manok tinanggal ko para medyo iwas ng uric. Ayan, so tinanggalan ko siya ng balat at laman, yung buto. Ayan yan guys, so tinanggalan ko ng kinuha ko lang yung laman para ihalo doon sa bagoong. So tadtadin muna natin konti-konti yung mga karne. Ayan, para ma-mix natin doon sa bagoong. So nilit-lit ko yung nihimay-himay ko yung chicken. Yun, nilaga ko muna yung chicken guys bago ko kasi mas maganda yung lagain tapos tadtadin or pinupinuhin para masarap lalo kung may karne konti. So yan guys, for a short time medyo mahina at hindi ko na ni-pass forward. So ayun, hindi ko i-pass forward yung aking pagsasalita, ngunit ang aking pagtadtad ng manok ay i-pass forward ko. Ayan guys, so medyo talaga yung no cutting guys. Ayan, so ayan, luto na ako guys. Punta na ako dyan sa sa gasol para magluto na ako at ilagay ko muna yung oil para lutuin muna yung mga spices na ni-prepare ko. Ayan guys, ayan, inuna ko muna yung luya. Katapos ng luya is garlic. Katapos ng garlic, yung sibuyas. So ayan guys, so medyo toasted natin konti para hindi malata yung mga spice na ni-prepared ko para dyan sa bagoong. Ayan guys, mix muna natin or stirring muna natin yung mga lamas para ito ay magiging crispy konti. Ayan guys, so tapos na. So ubusin na lahat na natin yung mga spicy na dapat natin gisahin para sa ating bagoong. Ayan guys, so
nisimot guys para hindi sayang. So ayun, lagyan natin ng oil kasi medyo maliit. Hindi natin lagyan ng madami ng oil para yung, alam mo na, yung mga cholesterol, kahit sabihin din na minola yung oil, pero hindi natin maiwasan na medyo may oil konti. So ayun, medyo na crispy na yung ating lamas. Ayan guys, ayan, manok. So lutuin muna natin yung manok, ihalo natin dyan. Tapos guys, ayan, di ba? So kailangan natin lutuin muna yung manok bago yung bagoong. So lagyan natin ng bitsin konti para sumarap. Ayan, ukay-ukayin lang natin para ito ay lumasa at mamix lahat ang mga ingredients. Ayan guys, nandyan na ang uyap or bagoong. So ihalo na natin, pero hinugasan ko yan guys bago lutuin para medyo less ang kanyang alat. So yun, ukay-ukayin natin para ito ay maluto talaga at mabawasan yung tubig ng bagoong. So dahil sa pag gisa-gisa dyan ay medyo matagal-tagal ng konti para yung juicy ng bagoong medyo tutuyo-tuyo. Kasi inugasan ko yan guys. So ayun, i-pass forward na lang natin para madalian. Ayun, hindi pa rin natin ma-pass forward kasi medyo tingnan natin kung paano ihalo-halo at ilang minute ang pagluto ng kanyang bagoong. So ayun, yan, halo-halo. So ayun, hindi pa rin nahunong yung paghalo-halo, patuloy pa rin. So medyo nanghalay ng aking kamay sa paghalo niyan guys, pero tiniis ko lang. Ang importante dyan ay makaluto tayo ng bagoong. Kung wala tayong ulam, so yun natin ang ating uulamin. So nilagyan ko yan ng asukal guys, siguro mga 1/2. Ayan, hindi naman 1/2, siguro mga 1/4, ganun, 1/4. Ayan, hinahalo ko dyan. Kailangan talaga natin kalagyan ng medyo matamis-tamis para yung alat ng bagoong ma-level doon sa lasa niya. Kasi alam mo naman yung bagoong ay medyo maalat. So lagyan natin ng asukal. So hindi natin masyadong lagyan ng matamis para hindi tayo mawala yung lasa ng bagoong. So kailangan natin tansyahin lang natin na medyo hindi maalat, hindi matamis. Ayun. So ukay-ukayin lang guys hanggang matuyo yun para mawala yung tubig ng galing sa bagoong. Kailangan na ukay-ukayin lang yan hanggang tutuyo siya. So yung pagtutuyo na yung bagoong ay kailangan natin hanguin. So ayun, hindi pa ako tapos ukay-ukay dyan sa medyo hindi ko ni-cut. Kailangan straight yung pag video. So ayun, so hinayaan ko muna na kumukulo-kulo yung bagoong. So yan guys, pasensya na kayo sa aking pagbibideo. Medyo 18 minutes yan guys. So tsagain nyo lang. Kung gusto nyo i-pass forward nyo, okay lang. At yun lang po guys ang masasabi ko sa inyo at masashare ko sa inyo ang sa pagluto ng bagoong. Yan lang po guys. Thank you for watching.